Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay Resurrection Sunday. At ang ating Bible verse ay mula sa John chapter 20. Sinasabi sa ating scripture ng araw, He is not here, He has risen. Ito ay ayon sa John chapter 20 na makikita din natin sa Luke chapter 24 verse 6. Sa scripture natin ngayong araw mga kapatid ng John chapter 20, ito ang pinaka-importanteng moment ng Christianity, ang resurrection ni Jesus. Pagkatapos ng sakit, betrayal at kamatayan sa cross ay may nangyaring hindi inaasahan. Nabuhay muli si Jesus. Nung pumunta si Mary Magdalene sa libingan, nakita niyang wala ng katawan ni Jesus. Akala niya may kumuha lamang. Nalungkot siya at nalilito siya at umiiyak. Pero maya-maya ay nagpakita si Jesus sa kanya, buhay at hindi patay. Pinapakita nito na minsan nakala natin tapos na ang lahat. Pero doon pa lamang nagsisimula ang plano ng Diyos. Para sa mga disciples, ang kamatayan ni Jesus ay parang end of hope. Lahat ng pinaniwalaan nila para nawala. Natakot sila, nagtago sila at hindi nila alam ang susunod na gagawin. Pero nang makita nila si Jesus na buhay, nagbago ang lahat. Ang takot nila ay napalitan ng courage. Ang kalituhan nila ay napalitan ng clarity. Ang hopelessness ay napalitan ng purpose. Ganoon din tayo mga kapatid, may mga dead moments tayo sa buhay. May mga pagkakataon na feeling natin wala na tayong pag-asa. Pwede ang relasyon na nasira, pangarap na nawala, o problema na parang walang solusyon. Pero ang resurrection ni Jesus mga kapatid ay isang reminder sa atin na hindi huling salita ang kamatayan, hindi huling salita ang failure, hindi huling salita ang problema. May kapangyarihan ng Diyos na magbigay ng bagong buhay. Ang resurrection ay hindi lang event sa history. Ito ay promise para sa atin ngayon. Ibig sabihin, kaya niya mabuhayin ang pag-asa mo, baguhin ang sitwasyon mo, at bigyan ka ng bagong simula. Nung nagpakita si Jesus sa mga disciples, sinabi niya, Peace be with you. Sa gitna ng takot nila, binigyan niya sila ng kapayapaan. Ganoon din ang ginawa niya sa atin. Hindi niya laging inaalis agad ang problema, pero binibigyan niya tayo ng peace sa gitna nito. At hindi lang yun, binigyan din niya sila ng misyon. Pinapakita nito na ang resurrection ay hindi lang para sa comfort natin, kundi para magkaroon tayo ng purpose. Buhay na binigay ni Jesus ay dapat ibahagi sa iba. Sa huli, ang Resurrection Sunday ay celebration ng victory. Hindi lang ni Jesus, kundi para sa ating lahat. Mga kapatid, may bahagi ba sa ating buhay ngayon na parang patay o wala na tayong pag-asa sa ginagawa natin? Kaya ba natin magtiwala na kayang buhayin ito ng Diyos? Mga kapatid, magtiwala tayo sa kapangyarihan ng resurrection. Ibigay natin kay Jesus ang mga dead areas ng buhay natin. At hayaan mong bigyan niya ito ng bagong buhay, pag-asa, direksyon. Kaya dito nagtatapos sa aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.